Sa nakaraan ng ating video, ay sinabi ng ating bida na gagamitin niya si Commander Leo upang maging modelo, at magkalat ng tsismis sa mga tao upang sumikat at katakutan sila. Pero nag-akubudoy naman si Commander Leo, kaya naman napatanong na lang ang ating bida kung bakit siya nagkaganon, at kung nagkulang daw ba siya sa aruga. Pero sinabi naman ni Xiao Yu na hayaan na muna nila si Commander Leo, dahil mukhang masaya naman daw siya sa pagiging budoy niya. Kaya naman sinabi na lang ng ating bida na kailangan nilang maghanap ng ibang model. At ang criteria nga daw ay dapat agaw pansin ng itsura, upang mapuko ang atensyon ng mga tao, hanggang sa bigla nga niyang nakita si Carol at bahagyang napaisip ang ating bida. Samantala sa sumunod na araw nga sa lungsod, ay makikita natin si Kung Ming kung saan ay hila nito ang isang karwahe. At dito nga ay napapatanong ang mga tao kung saan daw galing ang magarbong karwahe, at kung bakit tila nagmamadali ito. Pero matapos nang makita ng isa si Kung Ming, ay sinabi nito na kabayo umano yun ng Celestial Emperor na si Duan Mu Huangqi. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay nilihis ni Carol ang kurtina ng karwahe upang tignan ang mga tao sa labas, at agad nang nag-heart-heart ang mga mata ng kalalakihan matapos siyang matanglawan. At dito nga ay sumingit na sa eksena si Zhang, kung saan ay sinabi niyang nakikilala umano niya ang nasa karwahe, sabay sabi na siya ay anak ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Shido. Agad na din niyang sinabi, na malamang sa nag-aalala na ang pamilya nilang bumagsak ang Shido, kaya naman siguradong pinaalis na siya ng Shido upang hindi mapahamak. Sunod ay sinabi nga niyang nakarating na ng West Zhou ang Imperial Guards, at masyado nga daw mabilis ang pag-abante nila, sabay tanong kung sa tingin nila ay kailan aalis ang mga Imperial Guard sa maliit na lungsod na yun. Agad na din niyang sinabi na ayon umano sa tsismis, ay kinain ng mga Imperial Guards ang mga sundalo na nagbabantay sa lungsod na yun, kaya malamang umano na kinakain nila ang lahat ng mga sundalong nawawala, sabay tanong kung mga halimaw kaya sila. Pero sinabi naman nito na masyado umanong patawa si Zhang, at imposible nga daw mangyari ang sinasabi niya, dahil ang mga Imperial Army ay pangkaraniwang sundalo lang din, kaya hindi nila magagawa ang ganun kasamang bagay. Bukod doon ay wala pa nga daw siyang nababalitaan, na umatake ng pangkaraniwang tao ang mga sundalo ng Imperial Guards. Pero tinanong lang naman ni Zhang kung paano niya nasabi, na ang mga Imperial Guards ay hindi mas asama o demonyo, sabay tanong na din kung nakita na ba niyang makipaglaban ang mga ito. At sinabi nga ng lalaki na hindi pa umano, dahil sa tuwing nakikipaglaban ng Imperial Dragon Army ay tulog ang lahat, at matapos nga daw silang magising ay wala na ang mga ito, at nakaalis na sa mga lungsod na kanilang nilulusob. Kaya naman tinanong ni Zhang kung hindi ba nila naiisip na masyado itong kakaiba, at kung bakit mahimbing ang tulog ng lahat ng tao pag lumalaban sila, kung saan maging ang mga hayop at aso nga daw na may matalas na pandinig, ay wala ding naririnig pag nakikipaglaban ng Imperial Guards. Malamang sa gumagamit sila ng mahika ng mga demonyo nang walang nakakaalam wika pa nga ni Zhang, kaya naman naka-earn ng negative points ang ating bida mula sa lalaki. Hindi pa nga tumigil si Zhang, at sinabi na ngayon ay hindi pa nila inaatake ang mga pangkaraniwang tao, pero nakakasiguro daw ba silang hindi din sila atakihin sa hinaharap, sabay tanong kung hindi daw kaya sila ang isunod ng Imperial Guards, matapos nilang mapabagsak ang West Palace. Dahil dito ay nagsimulang kumalat ang mga sinabi ni Zhang, gayon na din ang takot sa mga pangkaraniwang tao, dahilan upang maka-earn ng madaming negative points ang ating bida, at napa-thumbs up na lang si Zhang sa kanya. Sunod ay inutusan naman ni Xiao Yu ang squirrel, upang kontrolin umano ang liwanag na tinatapat niya kay Carol, at huwag nga daw niya itong itapat sa mga mata ni Carol, dahil nakakasira ito ng paningin. Matapos nito ay inutusan naman niya si Kung Ming, na ilayo umano ang umaalingasaw niyang baylat sa lalaking kabayo, pero tinanong naman ni Kung Ming kung paano daw niya gagawin yon, dahil mukhang nahuhumaling na daw ang lalaking kabayo sa kanya. Sunod ay sinabi naman ni Shu na batikan umanong tsismoso si Zhang, at dahil sa mga sinabi niya ay siguradong mamanipula niya ang mga tao, at ang Imperial Dragon Guards nga daw nila ay sigurado ding mag-iiwan ng marka sa lahat, habang iniisip na may pag-asa pa siyang maka-earn ng mas madaming negative points. Sunod ay tinanong naman ni Zhuang kung hindi daw ba makakasira sa plano nila ang ginagawa nilang ito, dahil sa bigla nga daw silang tumigil sa pag-atake, sabay tanong kung ayos lang daw ba ito. Pero sinabi lang naman ni Shu na wala umanong masamang mangyayari, sabay tanong kung sa tingin ba nila, ay lalabas si Duan Mu Huangqi sa Shido upang harapin sila,
at magmakaawa na bigyan siya ng mabilis na kamatayan. Pero biglang ang pumasok ang madaming negative points mula kay Duan Mo Huangqi, kaya naman nagulat ang ating bida at nabuga nga niya ang kanyang iniinom. Dahilan na din upang mapatanong siya sa kanyang sarili, kung bakit daw biglang nagbigay ng negative points si Duan Mo Huangqi sa kanya. Sabay tanong kung may kapangalan daw kaya si Duan Mo, o sadyang nagagalit na sa kanya ang Celestial Emperor na si Duan Mo Huangqi. Samantala sa West State nga sa Shido, kung saan matatagpuan ang Celestial Emperor's Palace, ay tinatanong ni Duan Mo Huangqi kung anong nangyayari, dahil sinabi nga daw sa kanya nung nakaraan, na darating ang Imperial Dragon Guards dito sa loob ng 10 araw, pero bakit daw ngayon ay natagalan o natatagalan sila? At dito nga ay sinabi ng kanyang taga-silbi, na ayon sa mga sundalo nila sa frontline, ay bigla daw binalikan ng Imperial Guards ang mga lungsod na kanila nang nasakop. Kaya naman tinanong ni Duan Mo Huangqi kung ano ang binalikan nila, sabay tanong din kung nagsisisi na daw ba silang hindi pinatay ang mga pangkaraniwang tao, at bumalik sila ngayon upang ubusin ang mga tao sa lungsod. Pero nauutal naman itong sinabi, na ayon sa chismis ay nagtayo sila ng pansamantalang camp sa labas ng lungsod, kung saan ay tamang picnic at meditate nga lang daw ang mga Imperial Guards. Sabay sabi na wala silang inaatakeng pangkaraniwang tao, kaya maging ang mga sundalo nila sa front lines, ay hindi maunawaan kung ano ang ginagawa o iniisip nila, at dahil dito ay muling nagpadala ng negative point si Duan Mo sa ating bida. Sunod ay biglang ang bumagsak ang kidlat ng dahil sa galit ni Duan Mo, na tinatanong kung hindi ba talaga nila alam ang purpose o ibig sabihin ng ginagawa nila Shu. At sinabi nga niyang malinaw umanong pinapakita ni Shu sa buong universe, na tila kasing dali lang ng pagbaliktad niya sa kanyang mga kamay, ang pagsakop sa West State at mga fortress nito. Nais niyang ipahiya ang buong West State, nais niya akong ipahiya at magmukhang katawa-tawa sa lahat wika pa nga ni Duan Mo Huangqi. At agad na din siyang naglakad gamit ang kanyang high heels habang sinasabi na, tipunin nila ang lahat ng sundalo ng Tiger Battalion na nagbabantay ng Shido City, dahil siya na mismo ang personal na magtutungo sa ating bida. Pero bago nga siya tuluyang lumabas, ay sinabi nito na mayroon siyang mensahe para sa mga sundalo nilang nagbabantay ng Shido City. At yun ay papatayin umano niya ang lahat ng miyembro ng mga pamilya nila, kung hindi magiging mabangis na lobo ang mga bantay na aso, dahilan upang magulat at magimbal ang mga ito sa binitawang salita ni Duan Mo. At sa paglabas nga niya ng kanyang palasyo, ay iniisip nito na maging ang ahas umanong mamamatay na, ay kaya pa ding buksan ang bibig upang kumagat, at siya nga daw si Duan Mo Huangqi, na hindi pwedeng maliitin maging ng kalangitan. Samantala sa pansamantalang campsite nga nila Shu, ay abala sa pag-meditate ang kanyang mga sundalo, habang ang ating bida naman, ay sinisigaw ang pangalan ni Xiaoyu at sinabing dumating na ang squirrel nila, kaya naman daw pwede na silang mag-umpisa sa meeting nila. Pero sinabi naman ni Carol na tumahimik siya, dahil kasalukuyan nga daw na natutulog si Xiaoyu, kaya naman agad na natahimik at napangiti ang ating bida, habang iniisip na masyado umanong naging abala si Xiaoyu nitong mga nakaraan. Dahil bukod sa tinutulungan siya sa paggawa ng mga plano, ay tumutulong din ito sa pakikipaglaban kasama ng kanilang mga sundalo, kung saan ay ginagamit din niya si Anthony, upang matransport ang mga daga sa ilalim ng lupa, kasabay ng pagsubaybay niya sa lahat ng mga sundalo nila. At dahil nga daw sa pansamantala namang bumagal o natigil ang kanilang mga pag-atake, ay nararapat nga lang na magkaroon siya ng maayos na pahinga, sabay pinasalamatan si Carol sa kanyang tulong, na pukawin ang atensyon ng mga pangkaraniwang tao kanina. Pero sinabi naman ni Carol na wala umano yun, dahil nakasakay lang naman siya sa karwahe habang iniikot ang bayan, at sila Zhang nga daw ang abala sa pagpapakalat ng tsismis. Hindi mo ako kailangang pasalamatan wika pa nga ni Carol, at bago pa siya matapos sa nais niyang sabihin, ay bigla siyang nagulat nang sinabi ni Xiaoyu na wala na daw si Shu, at hindi na maririnig ang malandi mahinhin niyang boses o pagsasalita. Ayon na siya o wika pa nga ni Xiaoyu, na muling sumandal sa kanilang tent, kaya naman tinanong ni Carol kung hindi ba sila dapat na sumali sa meeting, pero sinabi naman ni Xiaoyu na halos alam naman na niya ang lahat ng pag-uusapan nila. Samantala sa meeting nga nila Shu, ay tinatanong niya ang squirrel, kung ano ang nakita ng mga dagang sa kanilang pagpapatrol ngayong araw. At dito nga ay sinabi nito na mayroon silang dalawang bagay na nadiskubre ngayong araw. Una ay nakadiskubre nga daw sila ng isang A-rank na nagtatago sa karamihan ng tao,
habang nagpapakalat ng tsismis si Zhang kanina. Pero dahil tila sanggano o tambay nga ito kung magsalita, ay sinabi ni Shu na ayusin niya ang kanyang pananalita, sabay tanong kung hindi ba nila sinundan ang A-rank na yun, at saang grupo o panig siya nabibilang. At agad ngang sumingit sa usapan si Heitan, dahil sinundan at hinabol umano niya ang A-rank na yun, pero hindi nga daw niya ito inabutan, dahil ang taong yun ay masyadong alerto, at matapos siyang maramdaman ay agad na umalis. Pero pakiramdam nga daw niya ay kilala at nakita na niya dati yun, pamilyar talaga siya sa akin wika pa nga niya, at mukhang nakita na nga din daw niya dati yun, nung nagtitinda pa sila ng sabon. Dito ay naisip naman ng ating bida na malamang umano na si Long Kay ang sinasabi nila, dahil siya lang naman ang nakatransaction nilang A-rank noon, at naalala nga din niyang sinabi ni Zhang noon na nagmula din sa Sword Pavilion si Long Kay. At tulad nga daw ng kanyang inaasahan, na talagang binabantayan ng Sword Pavilion ang lahat ng pangyayari dito sa West State, dahil minsan na nga daw sinabi ni Zhang sa kanya, na hindi siya matutulungan nito hanggat hindi niya nakukumpirma ang isang bagay. Sabay tanong sa kanyang sarili, kung ngayon daw kaya ay nakumpirma na ni Zhang ang bagay na yun, dahil andito naman si Long Kay upang magmatyag at report sa kanya. Agad nga ding sinabi ni Shu na pabayaan na nila ang A-rank na yun, dahil mukhang alam na nga daw niya kung saan nabibilang ang nakita nila, sabay tanong kung ano ang pangalawang nadiskubre ng squirrel ngayong araw. At sinabi nga nito na, ang pangalawang nadiskubre umano nila, ay ang malaking grupo umano ng mga kakaibang refugees mula sa Royal Capital, dahilan upang tanungin nila Shu kung ano ang kakaiba sa kanila. At sinabi nga nito na tila umano sila mga pulubi, dahil ang mga kasuotan nila ay mukhang basahan, pero ang mga kabayong sinasakyan nga daw nila ay mga B-rank, at mukhang patungo sila sa Western Capital o di Shu. Dahilan upang mapatanong naman si Negrito kung anong nangyayari, sabay tanong na din kung madami ba talagang resource dito sa Luniverse, dahil maging mga pulubi nga daw ay B-rank ang kabayo. Sabay sabi din na hindi lahat ng nakuha nilang kabayo mula sa Blackwing Army, ay mga B-rank, kaya naman biglang naiyak ang mga kabayong kinuha nila sa Blackwing Army, nang dahil sa kahihiyan. Samantala sa isang lugar nga dito sa West State, ay patuloy pa din sa paglalakbay sila Zhongyang, at patuloy pa din silang sinusundan ng miyembro ng ibang great family sa Royal Capital. Kaya naman tinanong nito kung pwede bang tigilan nila ang paglapit at buntot sa kanya, at dahil sa mukhang ayaw nga daw nilang malayo kay Zhongyang, ay tinanong nito kung nais din ba nila, na isang kabayo na lang ang sakyan nila. Pero sinabi naman nito na, masyado umanong nag-aapura ang mga miyembro ng Sun family patungo ng West Capital, kaya hindi nila alam o walang nakakaalam kung ano ang pinaplano nila. Tama wika nga din ng isa, sabay sabi na mukhang nagmamadali daw si Zhongyang na puntahan at tulungan si Duan Mo Huangqi, at para daw ba ito maka-earn siya ng credit, upang magamit sa pag-suppress ng kanilang pamilya. Sabay tanong kung dahil daw ba sa may maestro level na sa kanilang pamilya, kaya iniisip nilang nakakataas na sila sa lahat ng great family sa Royal Capital. Pero hindi naman malaman ni Zhongyang kung ano daw ang tumatakbo sa kanilang isipan, at mukhang hindi na daw nila naaalala na minamaliit ni Duan Mo Huangqi, ang lahat ng mga great family sa Royal Capital, kilalang malupit at mapagduda nga din daw si Duan Mo, kaya ang pakikipagtulungan sa kanya ay tila pakikipag-usap sa mabangis na tigre. At habang iniisip nga nito, na tila minamaliit daw ng ibang great family ang Sun family nila, ay bigla naman silang nagulat nang mag-vibrate ang lahat ng telemirror nila, nang sabay-sabay. Dahil nangyayari nga lang daw ang ganitong bagay, pag may nagaganap na malaking pagbabago sa Royal Capital, at sa paglabas nga nila ng telemirror, ay nagulat pa sila sa liwanag na nagmumula dito. At sinabi nga sa kanila na mayroon panibagong imperial decree, na nag-uutos na magpadala ng 10,000 sundalo ang bawat noble family sa West State, upang masuppress at gapi ang Imperial Dragon Guards. At ang lahat nga daw ng hindi sumunod sa utos na ito, ay mamamatay at uubusin ng Divine King's Palace ang bawat miyembro ng pamilya. Hindi naman makapaniwala si Zhongyang sa bagong Imperial Decree, dahil kung sakali nga daw na magpadala ng 10,000 sundalo ang bawat noble family, ay aabot ng 140,000 na sundalo, ang magtutungo dito sa West State upang kalabanin ang hukbo ng ating bida. Pag nangyari nga din daw yun, ay mapapalibutan na ng mga kalaban ng ating bida, sabay tanong kung malalagpasan pa din daw kaya ni Shu, ang ganito kabigat na pressure. Agad namang sinabi ng isa, na dahil sa mayroong malaking hukbo ang magtutungo ng West State,
ay dapat na daw ba silang magpahinga at hintayin na lang ang mga sundalo nila dito. Habang ang isa naman ay sinasabi na, sa wakas ay makakapagpahinga na din siya kahit papaano, dahil ilang araw na nga daw silang naglalakbay, kung saan ay hindi pa sila nakakaligo, at amoy putok na nga daw ang bawat isa sa kanila. Pero sinabi naman ni Son Jong-yang na ang Sun family umano nila ay hindi kailangang hintayin ang main force, sabay sabi na magpapatuloy at magmamadali pa din sila sa paglalakbay. Kaya naman agad na tinanong ng mga ito kung hindi ba siya nagbibiro, at kung kailangan pa daw ba nilang sundan ang Sun family, habang ang isa naman ay tinatanong kung seryoso daw ba si Jong-yang, sabay tanong kung gusto ba talagang makalamang ng Sun family. Pero muli ay nagpatuloy naman sa paglalakbay sila Jong-yang, habang sinasabi na wag na silang sumunod kung mga pagod na sila, dahil wala din naman daw siyang intensyon, na mag-travel kasama ang miyembro ng ibang great families. Dito nga ay naisip din niyang hindi niya kailangang magpahinga, at hindi nga din niya kailangang maligo, dahil ang pagsisikap niyang makarating agad sa ating bida, ay isang bagay na makakapagpatunay sa katapatan ng kanilang pamilya, kay Lu Shu. Habang ang mga ito naman ay nagtatanungan sa kung ano na ang dapat nilang gawin, hanggang sasabihin nga ng isa na ano pa nga ba, sabay sabi na susundan nila si Jong-yang kahit saan siya magpunta. Muli ay nagpatuloy nga sa paglalakbay ang mga ito, kung saan ay nakasunod pa din naman ang grupo mula sa ibang great family, pero laylay na nga ang dila ng kanilang mga kabayo, kaya naman masyado ang gigil nila kay Jong-yang. At agad na din itong sinabi, na sa nakalipas na ilang libong taon, ay magkakasamang lumalaban at umaatras ang mga great families ng royal capital, pero bakit daw ngayon ay tila kaaway na ang turing sa kanila ni Jong-yang? At tinanong nga din niya, kung nais na daw bang humiwalay ng Sun family sa 9 great family, dahil sa mayroon na silang maestro level ngayon, sabay tanong na din kung yun ba talaga ang dahilan. Pero naisip lang naman ni Jong-yang, na hindi umano sam-asang-ayon sa kanila ang ibang great family, kaya hindi magkapareho ang layunin nila, bukod doon ay mas nagiging agresibo na nga din daw sila. Pero dahil sa malapit naman na daw sila sa kanilang destinasyon, at malamang na nasa malapit na lang din ang Imperial Dragon Guards, ay malamang sa ito na din ang tamang oras sabay bunot sana sa kanyang espada. Pero bigla nga nilang nakita ang dalawang espadang ito, na masyadong kinagulat ni Jong-yang, at sunod ay nakita nga niya si Negrito at Zuan, na sinasabing ayaw man niya itong sabihin sa kanila, pero napapalibutan na nga daw sila. At sa kanilang paghinto nga, ay sunod-sunod na naglabasan ang mga sundalo ng ating bida, habang ang iba naman ay nanlilisik ang mga mata sa likod ng mga puno. Dito ay naisip ni Jong-yang, na ang tanging makakagawa lang nito sa mga elite na sundalo ng great family, at magdadala ng kakaibang banner, ay walang iba kundi ang mga walang hiya, at bastos na Imperial Guards wika ng mga loko. Agad na ding sinabi ng isa, na matagal na umano mula nang makakita siya ng mga matatandang walang muwang, sabay tanong kung mga refugees ba talaga sila, pero sinabi naman ng isa na wag silang magpakasigurado. At agad na ding sinabi ng isa sa mga sundalo ni Shu, na ang biglaang pagpapakita nila sa lugar na ito, ay sigurado umanong may rason. Habang ang mga ito naman, ay hindi makapaniwala sa pressure at takot na kanilang nararamdaman, bukod doon ay naharangan na nga daw nila ang mga daan na pwede nilang takbuhan, kaya napapatanong sila sa kung ano na ang gagawin nila. Nang bigla namang sinabi ni Heitan, na nais umanong malaman ng kanyang hari kung saan sila nagmula o nanggaling, habang si Jong-yang naman, ay iniisip na sa wakas umano ay nakarating na sila. At agad na din niyang tinaas ang kanyang mga kamay, kasabay ng pagpapakilala niya bilang si Son Jong-yang, at sinabi na nais niyang makita at makausap ang hari nila Heitan. Habang iniisip na sigurado umano siyang isa si Heitan sa mga tauhan ng ating bida, at dahil nga daw sa pressure mula sa mga sundalo ni Shu, ay hindi niya kayang tawagin si Shu sa kanyang pangalan, kaya wala siyang magawa kundi tawagin siyang hari. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay lumabas ang silawit ng ating bida sa likod ng kanyang mga sundalo, kung saan ay agad nitong sinabi na hindi siya kailangan na tawaging hari ni Jong-yang, sabay sabi na hindi umano niya nakilala agad si Jong-yang nang dahil sa kanyang itsura. Dahilan upang mainis naman ito, habang iniisip na alam niyang nakilala siya ng ating bida, pero sigurado nga daw na ayaw lang siyang kilalanin ni Shu, at ayaw ipahalata ng ating bida na kilala siya, dahil sa kanyang kasalukuyang itsura. Muli ay tinawag nga niyang hari ang ating bida, sabay sabi na mayroon umano siyang bagay na nais talakayin sa kanya, sabay tanong na din kung pwede ba siyang mabigyan ng pagkakataon upang makapag-usap sila.
Pero sinabi naman ni Shu na bago yun ay kailangan muna niyang sumagot, at tinanong nga ni Shu kung bakit umano ang mga great family ng Royal Capital, ay nakikialam sa crisis na hinaharap ng West State. Sinabi nga din niya, na nag-iwan siya ng mensahe sa mga spy ng Great Family sa Nanjing City, at malamang na narinig o nabalitaan naman na nila ang patungkol doon mula sa mga spy, at ang mensahe nga niyang yun, ay patungkol sa pagbabalik ng ating bida dito sa Universe, upang maghiganti kay Duan Mu Huangqi, pero dahil sa nandito na daw sila at nais nilang makialam at kalabanin siya, ay hindi siya pwedeng sisihin ng mga ito kung magiging malupit siya sa kanila.